Si Junhyong ay isang kilalang mayamang bata. Binubuli niya ang mga mahihinang estudyante at wala man lang siyang respeto sa kanyang mga guro. Dahil ang kanyang ama ay isang makapangyarihang kongresista, walang sino man ang may lakas ng loob na labanan siya. Pero isang estudyanteng nagngangalang Dek ang napuno na sa kanyang pagiging mayabang at sinuntok siya sa harap ng lahat. Ito ay lubos na nagpagalit kay Junhyong. Para makapaghiganti, hindi lang niya ipinahiya si Dek sa publiko, ginamit din niya ang impluwensya ng kanyang ama para sirain ang negosyo ng ama nito. Nang wala ng ibang malapitan, nilunok ni Desk ang kanyang pride at nagmakaawa. Kay Junhyong natigilan ang kanyang ama. Pero lalo lang naging malupit ang mga bully. Sinubukan ni Desk na humingi ng tulong sa principal, pero ayaw ng principal ng gulo at pinayuhan pa siya nitong lumipat ng eskwelahan. Sa huli, pinili ni Desk na wakasan ang sarili niyang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, sinuhulan ng principal ang mga pulis para pagtakpan ang kaso. Pero si Junhyong ay walang senyales ng pagtigil at hindi nagtagal ay sinimulang i-target ang isa pang estudyanteng nagngangalang Gyeongmin. Walang tigil niyang pinahirapan si Gyeongmin, at dito niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit. Dahil sa sobrang takot na lumaban, tahimik na tiniis ni Gyeongmin ang lahat. Isang araw, ang tagasunod ni Junhyong, si Gwangsu, ay sadyang nanggulo at ginamit itong dahilan para atakihin si Gyeongmin. Sa pagkakataong yon, isang malakas na suntok ang biglang tumama sa kanya. Ang sumuntok ay isang lalaking nakasot. Sunod-sunod pa siyang sinampal ng lalaki hanggang sa himatayin siya sa mismong lugar. Pagkakita nito, inutusan ni Junhyong ang lahat na i-record ang lalaking nananapak ng estudyante, pero walang pakialam ang lalaki at patuloy na dinidisiplina si Gwangsu sa pamamagitan ng sunod-sunod na sampal. Maya-maya, dumating ang principal at nagpumilit na malaman kung sino siya. Kalmadong inilabas ng lalaki ang kanyang ID at ipinakilala ang sarili bilang si Hwajin, isang inspector mula sa Educational Rights Protection Bureau. Sa ilalim ng batas, ang mga inspector ay may espesyal na dispensa sayon at pwedeng gawin ang kahit anong gusto nila. Sa madaling salita, ang mga estudyanteng nagmamasama at walang respeto ay mapapalo. Simula ngayong araw, si Hwajin ang magiging homeroom teacher ng klase ni Junhyong. Sa gitna ng roll call, isang bully ang lantarang ng insulto sa yumaong si Desok. Agad siyang sinunggaban ni Hwajin sa labi at marahas na pinagsabihan. Nahiya at nagalit, sinubukan siyang atakihin ng estudyante mula sa likod, pero mabilis siyang tinuruan ni Hwajin ng leksyon gamit ang isang textbook. Pagkatapos, kinundina niya ang buong klase sa hindi nila pakikialam sa panahon ng bullying at inutusan ang lahat na mag-push up bilang parusa. Pero, sinabihan ni Junhyong ang mga estudyante na umupo muli at binalaan si Hwajin na huwag siyang pagagalitin maliban na lang kung gusto niya ng gulo. Ngumiti lang si Hwajin. Pagkatapos, ibinagsak niya ang ulo ng estudyante sa desk at sinampal ito ng napakalakas. Sa takot, nag-umpisa si Junhyong na labag sa kanyang kalooban na mag-push up. Sa oras ng tanghalian, sumingit si Junhyong sa pila tulad ng dati, pero natuklasan niyang si Hwajin ang naghahain ng pagkain. Sinabihan siya ni Hwajin na maghintay ng kanyang pagkakataon tulad ng iba o kaya ay kalimutan na lang ang kumain. Sa galit, itinapon ni Junhyong ang lahat ng pagkain sa basurahan. Agad siyang sinipa ni Hyujin palayo at sinabing hindi niya matatanggap ang mga taong hindi gumagalang sa pagkain. Pagkatapos, ginamit niya ang isang mop para linisin ang mga dumi mula kay Junhyong, na nagdulot sa kanya ng lubos na kahihiyan. Nang gabing yun, dinalaw ni Hwajin si Kongresistang Pil, ang ama ni Junhyong. Itinuro niyang nilabag ni Junhyong ang mga alituntunin ng eskwelahan sa pamamagitan ng pag-alis ng campus bago matapos ang kanyang tungkulin sa paglilinis. Pagkatapos, sa mismong harap ni Pil, hinawakan ni Hwajin si Junhyong sa tainga, kinaladkad siya palayo, at inutusan siyang maglinis ng mga palikuran. Pero, para i-set up si Hwajin, sinadya niyang ibagsak ang kanyang ulo sa inidoro. Gaya ng inaasahan, pumasok si Pil sa eskwelahan kinaumagahan at inakusahan si Hwajin ng pananakit sa kanyang anak. Pero kalmadong itinuro ni Hwajin na halatang itinanghal lang ang injury. Hindi masaya sa kanyang walang pakialam na saloobin, sinubukan siyang takutin ni Pil. Pero, nilinaw ni Hwajin na hindi siya natatakot sa kapangyarihan o impluwensya. Habang lumalaki ang kontrobersya, ibinuhos ng mga bully ang kanilang galit kay Gyeongmin,
na kumbinsido silang siya ang nagsumbong sa kanila sa ERPB. Nang nasa sukdulan na, si Gyeongmin ay umakyat sa rooftop na mag-isa. Sa kabutihang palad, dumating si Hwajin sa tamang oras at hinayla siya pabalik. Sinabihan niya si Gyeongmin na kung hindi niya kayang lumaban, dapat siyang tumakbo. Kung hindi siya makatakbo, dapat siyang humingi ng tulong sa isang nasa hustong gulang. Pero kahit anong mangyari, hindi niya dapat isuko ang kanyang buhay. Nang gabing yun, nakipagkita si Kongresistang Pil kay Gang-sok, ang nagtatag ng ERPB. Pinagbantaan siya ni Pil na sinasabing gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Pero si Gang-sok ay hindi natakot. Sa nakalipas na 2 taon, lihim niyang iniimbestigahan si Pil at nangongolekta ng ebidensya ng kanyang katiwalian. Kinaumagahan, naglabas ang balita na hinaras ni Pil ang isang babaeng empleyado at tumanggap ng malalaking suhol. Sinusubukang iwasan ng mga reporter, nagtago si Pil sa isang conference room. Sa kanyang pagkagulat, si Gang-sok ay naghihintay na doon para sa kanya. Nagalit, pinilit ni Pil na malaman kung bakit siya ginagawa nito ng ganito. Malamig na sumagot si Gang-sik, kapag bumagsak ka lang, saka lang babagsak ang anak mo. Pabalik sa eskwelahan, ang estado ni Jun-hyung ay bumagsak sa isang iglap. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang kahihiyang dinanas ng kanyang mga biktima. Ang biglaang pagbagsak ay muntik na siyang wasakin. May dalang 1 galon ng gasolina, pinagbantaan niyang susunugin ang buong campus. Sinipa siya ni Hwajin palayo at inihagis ang kanyang lighter sa sahig. Mabilis na kumalat ang apoy, na natrap si Jun-hyung sa isang sulok. Doon lang siya tunay na nakaramdam ng takot at nagsimulang magmakaawa para sa awa. Nang makita ito, kumuha si Hwajin ng fire extinguisher at pinatay ang apoy. Sinabihan niya si Jun-hyung na tinatrato lang niya ito sa parehong paraan ng pagtrato nito kay Desk-ok. Pero kahit anong leksyon ang natutunan niya, hindi na babalik si Desk. Ang tanging makatarungang parusa para sa kanya ay ang gugulin ng natitira niyang buhay na may pagsisisi at pagkakasala. Pagkatapos, lahat ng bully ay sunod-sunod na inaresto. Ang principal ay natanggap din ng parusang nararapat sa kanya. Inilathala ng ERPB ang kanilang mga tala ng pambubuli sa opisyal na website nito. Malibang piliin ng mga biktima. Napatawarin sila, ang mga talang yun ay mananatili doon magpakailanman. Sa ibang lugar, isang estudyanteng nagngangalang Gund ang lumipat sa isang kilalang high-tech high school. Sa kanyang pinakaunang araw, ninakaw ng mga manggugulo ang kanyang sapatos at nanghingi ng protection money. Ang klase na kanyang sinalihan ay isa sa pinakamarahas sa buong eskwelahan. Ang leader nito, si Seung-won, ay kilala sa kanyang mabangis na ugali at palaging nakikipag-away kay Inbom, ang leader ng isa pang klase. Isang araw, muling nagsagupaan ang 2 grupo, at si Gondai ay nadala sa kaguluhan. Naguguluhan, mabilis niyang tinanong ang kanyang kaklase na si Hyungju kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Hyungjo na ang mananalo ay magiging isa sa mga tauhan ni Jangs. Si Jang ang pinaka-ultimate na leader ng eskwelahan at sumali na sa isang gang bago pa man siya gumraduate. May bulong-bulungan na kumikita siya ng 10-10 milyong won kada buwan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga estudyanteng ito ay laging nagsisimula ng away. Sa huli, natalo ni Inbom si Zhang-won at nakuha ang pagkakataong makilala si Jang. Pagkatapos, ibinuhos ni Zhang-won ang kanyang galit kay Hyungjo at inakusahan siyang walang silbi. Pagkatapos ay sinira niya ang mga libro ni Hyungjo at pinilit si Gondai na makipag-away sa kanya. Bago pa man napagtanto ni Gondai kung ano ang nangyayari, sinadya ni Hyungjo na matalo sa laban. Iyon pala, ang natatalo ay nagiging punching bag ng lahat. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Gondai na buhatin ang bag ni Hyungjo at inihatid ito pauwi. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang mahilig mag-aral si Hyungjo pero hindi kayang lumipat sa ibang eskwelahan dahil sa pinansyal na sitwasyon ng kanyang pamilya. Kinabukasan, dumating si Hwajin sa eskwelahan bilang isang inspector. Sa hindi inaasahang pangyayari, nilapitan siya ni Gondai at ibinigay ang tamang code phrase. Iyon pala, si Gondai ay talagang deputy director ng ERPB. Bago pa man magsimula ang operasyon, lihim siyang ipinasok ni Gang-sok sa eskwelahan para mag-imbestiga mula sa loob. Maya-maya, sa pagsunod sa instruksyon ni Hwajin, nagmamadaling pumasok si Gondai sa cafeteria at sinadyang pinukaw ang mga estudyante,
na hinikayat silang lahat papunta sa gym. Pagkapasok ng lahat, nilock ni Hwajin ang mga pinto at inutusan silang umupo para sa klase. Hindi siya nakita ng mga manggugulo bilang isang banta at agad siyang pinalibutan. Pero si Hwajin ay walang kahirap-hirap na umiwas sa bawat atake at tinuruan ang bawat isa sa kanila ng leksyon. Nang lahat sila ay napabagsak na sa lupa, inilabas niya ang isang mahigpit na schedule ng pag-aaral at sinabihan silang ihabol ang lahat ng klase na hindi nila pinasukan. Sinubukan siyang atakihin muli ni Sean Wan at Inbi. Gaya ng inaasahan, muli silang napabagsak. Maya-maya, sinabi ni Siang Wan na nakalimutan niya ang kanyang textbook at sinubukang mag-skip ng klase muli, pero nakahanda na si Hwajin. Tinanong niya si Hyungju, ang tanging estudyanteng nagdala ng textbook, na kopyahin ang leksyon sa whiteboard. Pagkatapos ay binigyan niya ang lahat ng 3 minuto para kopyahin ang lahat. Sa sandaling yun, mayabang na sinabi ni Inbam na wala siyang panulat. Walang pag-aatubiling binali ni Hwajin ang isa sa kanyang mga daliri. Ang iba pang mga estudyante ay agad na nagsimulang magsulat. Pero nang matapos ang oras, ang sinumang hindi nakatapos ay sinuntok ni Hwajin. Ang patuloy na disiplina ang tuluyang nagtulak kay Zhang Wan sa kanyang sukdulan. Galit niyang isinigaw na lahat ng nasa textbook na yun ay walang silbi sa totoong buhay. Sumang-ayon si Hwajin na may punto siya, kaya nagpasya siyang dalhin ang klase sa isang praktikal na leksyon sa halip. Kahit na ganoon, karamihan sa mga estudyante ay tumangging makinig, kaya isiniksik ni Hwajin ang 2 pinakamalaking manggugulo sa isang kotse na may sirang preno at pinaikot-ikot ito sa track ng buong throttle. Nang sa wakas ay huminto ang kotse, parehong takot na takot ang 2 estudyante. Ang natitirang klase ay lubos ding nayanig. Nang gabing yun, lihim na pumasok sina Siang Wan at Inbam sa banyo at pinilit si Ganday na tulungan silang tumakas sa eskwelahan. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Jiang at sinabing may isang taong sinusubukang kunin ang kontrol ng eskwelahan. Sa sandaling marinig ni Jiang na may humahamon sa kanyang awtoridad, lumipad siya sa galit. Pumasok siya ng padabog sa gym at hinamon si Hwajin na makipaglaban. Pero, nang nasa kasukdulan na ang laban, biglang nagkunwaring himatay si Hwajin. Ang mga estudyante ay agad na naghiyawan at ipinagdiwang ang tagumpay ni Jiang. Sa pagkagulat ng lahat, si Hwajin ay nagsimulang pumalakpak kasama nila. Iyon pala, sinadya niyang hayaan ang 2 lalaki na makatakas para maakit palabas si Jiang. Sa huli, hindi na magiging normal ang eskwelahan hanggat hindi naayos si Jiang. Pagkatapos, dinurog ni Hwajin si Jiang sa 2 galaw pa lang. Samantala, isang malaking grupo ng mga miyembro ng gang ang dumating sa eskwelahan. Walang pag-aatubiling sumugod si Hwajin diretso sa karamihan at nagsimulang manuntok na parang mga bakal na martilyo. Ilang sandali pa, naipit na niya ang leader ng gang sa ilalim ng kanyang paa. Nang makita ito, agad na lumuhad sina Wan at Inbyum at nagmakaawa para sa tawad. Taos-puso rin silang humingi ng tawad kay Hyungju. Sinabihan sila ni Hyun na maaari nilang piliin na huwag mag-aral, pero hindi nila dapat hadlangan ang buhay ng ibang tao. Para maiwasan ang mga katulad na insidente na mangyari muli, nag-anunsyo ang gobyerno ng mga bagong regulasyon. Mula ngayon, lahat ng tato ay ipagbabawal sa lahat ng eskwelahan at hindi na papayagan ang mga motorsiklo sa loob ng campus ng eskwelahan. Matapos ang lahat, binigyan ni Ganday si Hyungjo ng isang libro at binati siya ng tagumpay sa pagiging isang mahusay na mekaniko. Makalipas ang ilang araw, isang malubhang insidente ang naganap sa isang paaralang pambabae. Sa gitna ng klase, nagtanim ng sama ng loob si Yeri matapos kumpiskahin ng kanyang guro, si Mrs. Jung, ang kanyang telepono. Maya-maya, may masamang intensyon niyang inedit ang isang video para magmukhang inaabuso ni Mrs. Jung ang kanyang estudyante. Nang malaman ito ng homeroom teacher, pribado niyang hinarap si Yi at hiniling na ilabas ang buong video para linisin ang pangalan ni Mrs. Jung. Personal niyang nasaksihan ang buong setup at alam niyang manipulado ang video. Pero sa halip na makonsensya, nag-record si Yeri ng isa pang video at maling sinabing hinaras siya ng homeroom teacher. Mabilis na nag-viral ang video. Ang ilang tao ay pumasok sa eskwelahan para mag-livestream para sa views habang ang iba ay pinagbantaan ang pamilya ng guro. Ang walang tigil na online na pag-atake ang dumurog sa kanyang buhay. Sa huli, winakasan niya ang sarili niyang buhay sa loob ng kanyang kotse.
Mas malala pa, may mga influencer na nagpakita sa kanyang libing at nanggulo para sa atensyon. Hindi na kayang manahimik ni Mrs. Jung. Galit niyang hiniling na maglabas agad si Yeri ng isang paglilinaw na video. Sa sandaling yun, si Yeri ay nagla-live streaming. Patuloy siyang nagkukunwaring biktima at patuloy na nakakakuha ng simpatsya mula sa mga manonood. Para protektahan ang reputasyon ng eskwelahan, nagmakaawa sa kanya ang principal na tumigil. Nangako pa, siyang aakomodahin siya ng eskwelahan at susuportahan siya sa lahat ng posibleng paraan. Maya-maya, mayabang na sinabi ni Yeri kay Mrs. Jung na dahil sa kanya, ang bilang ng kanyang mga taga-subaybay ay lumampas na sa 500,000. Nang marinig ni Gangs ang tungkol sa kaso, agad niyang ipinadala ang isa pang inspector, si Han Rim, para mag-imbestiga. Nakabalat kayo bilang isang student teacher, mainit na binati ni Han Rim ang mga estudyante. Sa halip, siya ay tuluyang binaliwala. Kinutya pa siya ng isang babae sa harap ng klase at tinanong kung nagpa-plastic surgery siya. Habang nagtatawanan ng mga estudyante, nanatiling kalmado si Han Rim at iniwasan ang awkward na sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibiro. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na ibigay ang kanilang mga telepono. Tumanggi si Y at itinutok pa ang kanyang livestream camera ng direkta kay Han Rim. Pero, sinipa ni Hanam ang telepono palayo. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha habang malamig niyang inulit ang utos. Sa sandaling yun, ang ERPB ay naglabas ng isang opisyal na abiso na nagsasaad na ang lahat ng estudyante ay dapat sumunod sa mga instruksyon ng mga inspektor ng walang pagbubukod o kaya ay haharap sa matinding parusa. Ganoon na lamang, ang buong klase ay isinailalim sa military-style training. Pagkatapos ng klase, pinigilan ni Hanam si Yi na umalis at inutusan ng buong klase na manatili para sa isang malalim na paglilinis. Kinabukasan, pumasok si Hanam ng padubog sa silid-aralan. Inakusahan niya ang ilang mga estudyante ng lihim na pag-film ng mga guro at paggawa ng mga manipulado na video para sur-on sila. Pagkatapos ay mahigpit niyang binalaan ang klase na itigil ang paglabag sa karapatan ng ibang tao at binigyan ang mga estudyanteng sangkot ng pisikal na parusa. Sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ni Hanam, biglang nag-ibang-iba si Yeri. Nagsimula siyang kumilos ng palakaibigan sa mga guro at nag-focus pa sa klase. Pero naramdaman ni Hanam na may mali at binalaan si Mrs. Jung na huwag masyadong magtiwala sa isang manipulative na batang babae. Gaya ng inaasahan, makalipas ang ilang araw, taos-pusong humingi ng tawad si Yeri kay Mrs. Jung. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor. Gusto niyang kumbinsihin ni Mrs. Jung ang inspector na umalis sa eskwelahan at inimbitahan pa siya nitong mag-livestream ng magkasama. Hinarap sa ganoong biglaang pagbabago, si Mrs. Jung ay nagsimulang mag-atubili. Sa sandaling yun, natagpuan siya ni Hua Jin at hiniling na magkaroon sila ng pag-uusap. Inamin ni Mrs. Jung na siya ay natatakot na sa mga estudyante. Mula pa noong kumalat ang mga maling akusasyon online, ginugugol niya ang bawat araw sa desperadong pagsusumikap na patunayan ang kanyang kawalang sala. Kahit ngayon, tuwing nakikita niyang may hawak na telepono si Yeri, ang puso niya ay nagsisimulang kumabog. Matapos makinig ng tahimik, sa wakas ay ibinahagi ni Hua Jin ang isang masakit na kwento mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang kasintahang si Gon ay naging isang guro rin dati. Ngunit siya ay pinatay ng isa sa kanyang mga estudyante. Maya-maya, lantarang umamin ang estudyante sa korte na nahuhumaling siya sa kanya. Ngunit, dahil siya ay menor de edad, nakatanggap lamang siya ng 2 taong sentensya sa bilangguan. Hindi matanggap ni Hua Jin ang ganoong resulta. Sa isang punto, kinonsider pa niyang gumawa ng paghihiganti sa sarili niyang mga kamay. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Gang Sik. Iyon pala. Si Gayon ay anak din ni Gang Sok. Walang mas nakaintindi sa sakit ni Hua Jin kaysa sa kanya. Iyan mismo ang dahilan kung bakit itinatag ni Gang Sok ang ERPB. Gusto niyang protektahan ang parehong mga guro at estudyante habang pinararangalan ang alaala ni Gon. Pagkatapos ay iniabot ni Hua Jin kay Mrs. Jung ang isang salansan ng mga sulat. Ang bawat sulat ay puno ng suporta at pampatibay loob mula sa mga estudyante. Lahat sila ay naghihintay na muling matuklasan ni Mrs. Jung ang kanyang pagkahilig sa pagtuturo. Sinabihan siya ni Hua Jin na ang ERPB ay maaari lamang magbago ng mga eskwelahan ng pansamantala. Ang mga taong tunay na makakapagligtas sa mga batang ito ay ang mga gurong nakatayo sa front lines araw-araw.
Sa huli, natagpuan ni Mrs. Jung ang lakas ng loob na magbago. Pampubliko niyang tinanggihan ang imbitasyon ni Iresi na sumali sa live stream at matatag siyang tinawag sa harap ng klase para sagutin ang mga tanong. Mula ngayon, tumanggi siyang matakot sa kanyang mga estudyante. Sa halip, pinili niyang gabayan sila ng may disiplina at akayin sila sa tamang direksyon. Sa galit, sinubukan muli ni Yuri na suruan si Mrs. Jung online para lang matuklasan na wala siyang may post. Iyon pala, si Gunday ay isa ring eksperto sa computer. Binura niya ang lahat ng mga post ni Yi at sa halip ay nag-upload ng bagong video. Ipinapakita sa footage si Yi na paulit-ulit na nagsasanay kung paano maling akusahan ang kanyang homeroom teacher. Sa wakas, ang kanyang tunay na kulay ay nalantad sa lahat. Kahit na ganoon, wala siyang ipinakitang pagsisisi. Sa halip, isinisi niya ang lahat kay Mrs. Jung at sinubukan pa siyang idamay pababa. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog si Mrs. Jung sa isang bintana. Sa kabutihang palad, dumating si Hwajin sa tamang oras at pinrotektahan siya gamit ang kanyang sariling katawan. Si Hanam ay nalipos ng galit at gustong patayin si Yuri, pero sa huli, pinigilan niya ang kanyang sarili. Gusto niyang manatiling buhay si Yi at pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Sa ibang lugar, si Hwajin ay ganap na maayos, kahit na may dugong tumutulo sa kanyang noo. Dahil ayaw niyang mag-alala ang lahat, pabiro niyang sinabi na ang kanyang pawis ay kulay pula. Matapos ang misyon na matagumpay na natapos, sa wakas ay natanggap ni Yuri ang parusang nararapat sa kanya. Pero sa sandaling yun, ang karibal sa politika ni Gangok, si Guy, ay biglang nagsagawa ng isang press conference. Muli niyang inilabas ang kaso ng pagpatay kay Gon at pampublikong inihayag na si Gang Suk ay ang ama ni Gon at si Hujin ay dating kasintahan nito. Sa kanyang pananaw, sina Gang Suk at Hujin ay hindi nakikipaglaban para sa hustisya. Sa halip, ginagamit nila ang kanilang awtoridad para maghayganti para sa isang mahal sa buhay na nawala sa kanila. Sa kabila ng mga biglaang akusasyon, tumangging tumugon si Gang Sik at nagpatuloy sa susunod na misyon. Sa isang prestihiyosong foreign language high school, isang top student na nagngangalang Hayenong ang biglang umatake sa kanyang guro sa harap ng lahat. Ayon sa imbestigasyon ni Gond, ang biktima, si Mr. Chan, ay isang sikat na guro. Sa ilalim ng kanyang gabay, hindi mabilang na mga estudyante ang nakapasok sa mga elite na unibersidad, na tumutulong sa eskwelahan na bumuo ng isang natatanging reputasyon. Maya-maya, dumating si Hwajin at ang iba pa para mag-imbestiga. Ipinaliwanag ni Mr. Chan na nagsimula siya kamakailan ng isang espesyal na klase. Pero, kahit anong ituro niya, patuloy siyang ginambala ni Hyung at kinutya siya sa pag-uulit ng mga basic na kaalaman. Kahit na ganoon, si Mr. Chien ay walang anumang sama ng loob laban sa kanya. Dinalaw pa niya ang mga magulang ni Hyung at nag-alok ng libreng payo para sa college admission. Pero si Hanong ay nagkwento ng ibang-iba. Ayon sa kanya, ilang sandali matapos dalawin ni Mr. Chien ang restaurant ng kanyang pamilya, ang negosyo ay biglang ipinasara dahil sa mga paglabag sa building code. Maya-maya, kumuha ang kanyang mga magulang ng isang pribadong tutor para tulungan siyang mag-aral. Ngunit kinabukasan matapos malaman ni Mr. Chaon ang tungkol dito, biglang nag-quit ang tutor. Dahil malinaw na magkasalungat ang dalawang kwento, sinimulan ni Gond na imbestigahan ang buong klase. Hindi nagtagal ay natuklasan niyang lahat ng top student maliban kay Hyung ay pumapasok sa parehong pribadong akademya. Higit pa rito, pagkatapos ng insidente, si Hyan ay na-disqualify sa pagsusulit. Na nagbigay daan kay Sujang, na orihinal na nasa ikalawang pwesto, na umangat sa unang pwesto. Maya-maya, muling dinalaw ni Hwajin si Mr. Chan at sadyang binanggit si Yeri, isa sa kanyang mga dating estudyante. Noong nasa middle school, si Yeri ay isang natatanging estudyante na may mga gradong sapat para makapasok sa foreign language high school na ito. Pero, si Mr. Chan, ay minata siya at madalas siyang kinutya dahil sa pagiging mahirap. Sa huli, hindi na kumuha si Yeri ng entrance exam. Kinuha ni Sujang ang kanyang lugar at pumasok sa eskwelahan sa halip. Sa kabila ng mga akusasyong ito, kalmadong itinanggi ni Mr. Chayon ang lahat, pero sa totoo lang, may deal na siya sa ina ni Sujangs. Kung si Sujong ang mananatiling top-ranked student, makakakuha siya ng promosyon. Ngayong ang ERPB ay nakialam na, ang ina ni Sujong ay lalong hindi mapakali.
Pero sinabihan siya ni Mr. Chayon na huwag mag-alala. Mayroon na siyang solace yung inihanda. Hindi nagtagal, biglang inaresto ng mga prosecutor si Gang Sik at ang kanyang team sa mga kasong pang-aabuso ng kanilang awtoridad. Habang sila ay nakadetine, lihim na muling nakipagkita si Mr. Chien sa ina ni Su Jiang at iniabot ang isang kumpletong set ng mga sagot sa pagsusulit. Kinabukasan, sa wakas ay nagsimula ang pagsusulit. Sa akala ni Mr. Chayon ay lahat ay nangyayari ayon sa plano, may isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Si Su Jiang ay nakakuha ng 0. Agad niyang sinuri ang papel at natuklasang napalitan ito. Sa panik, nagmamadali siyang pumasok sa silid-aralan at hiniling na itigil agad ang pagsusulit. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Huajin at iginiit na magpatuloy ang pagsusulit. Ang kwento ay bumalik sa nakaraang gabi. Dahil si Ganday ay sangkot lamang sa likod ng mga eksena, mabilis siyang pinalaya. Sa pagsunod sa mga instruksyon ni Gangok, nahack niya ang sistema ng surveillance ng eskwelahan at matagumpay na napalitan ang mga papel ng pagsusulit. Sinubukan muli ni Mr. Chan na makialam sa pagsusulit, pero agad siyang pinabagsak ni Huajin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang binago lang nila ang pagkakasunod-sunod ng mga tanong pero hindi ang nilalaman at yan mismo ang dahilan kung bakit si Sujong ay nakakuha ng 0. Pagkatapos ay nagpatugtog si Ganday ng isang recording ni Mr. Chayon at ng ina ni Sujong na nagsasabwatan para mandaya. Ang ebidensya ay ganap na naglantad ng kanyang tunay na kulay. Samantala, sa hearing, pampublikong inihayag ni Gang Sik ang isang listahan ng mga magulang na nakipagtulungan kay Mr. Chayon para manipulahin ang ranking ng mga estudyante. Kasama pa sa listahan ng isang nakaupong kongresista. Pagkatapos ay matatag niyang sinabi na ang ERPB ay hindi nag-e-exist para i-target ang mga estudyante o guro. Nag-e-exist ito para protektahan ang mga biktimang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa huli, kapag nabigo ang batas, may isang taong kailangang humakbang pasulong at gumawa ng paghihiganti. Sa bandang huli, lahat ng sangkot sa kaso ay natanggap ang parusang nararapat sa kanila. Si Hyong ay nagbigay din ng malalim na pagyuko kay Hujin at sa iba pa para pasalamatan sila sa paglantad ng katotohanan. Maya-maya, inayos ni Hyun ang isang pagkikita sa pagitan ni Mr. Chayon at Yiri. Matapos ang mga taon ng pagpigil ng kanyang galit, sa wakas ay bumigay si Yiri. Pero sa oras na yon, huli na ang lahat. Ang susunod na kaso ay naganap sa isang elementary school. Isang gurong nagngangalang Jessen ay nakatayong mag-isa sa kanyang silid-aralan, na mukhang lubos na natalo. Matapos ang isang huling sulyap sa paligid, nagpadala siya ng isang huling mensahe sa kanyang ina. Sa oras na wawakasan na niya ang kanyang buhay, dumating si Hanrim sa oras at iniligtas siya. Hindi nagtagal bago ito, ang ina ni Jian ay lumapit kay Huajin para humingi ng tulong. Natuklasan niya ang diary ng kanyang anak na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kwento ay bumalik sa unang araw ni Jian bilang isang guro. Mainit niyang sinalubong ang kanyang mga bagong estudyante at ang kanilang mga magulang. Hinikayat pa niya ang isang batang lalaking nagngangalang Eugene na kumpiyansang ipakilala ang kanyang sarili sa klase. Sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay nagpagalit sa ina ni Eugene, si Jiang. Pagkatapos ng klase, nagpadala si Jiang ng mensahe na inaakusahan si Gian ng pagiging masyadong harsh at tinatakot ang kanyang anak. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni Gian. Maingat pa niyang isinulat ang bawat alalahanin at kahilingan mula sa magulang, pero ang sitwasyon ay mabilis na nawala sa kontrol. Nang hikayati ni Gian si Eugene na sumagot ng isang tanong sa harap ng klase, nagpadala si Jiang ng isa pang reklamo. Iginiit niyang huwag na siyang tawagin ni Jian dahil maaari itong makasira sa kanyang self-esteem. Mula sa puntong yon, patuloy na gumawa si Jiang ng mga hindi makatwirang kahilingan. Iginiit pa niyang kahit anong mangyari, si Jessen ay dapat laging pumanig kay Eugene. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pressure ay nagsimulang makaapekto sa mental health ni Ji-son. Tuwing magri-ring ang kanyang telepono, agad siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Isang araw, nag-upload siya ng isang normal na group photo kasama ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, pinadalhan siya ni Jiang ng isa pang mensahe. Iniinsulto siya at tinatawag siyang walang hiya. Lubos na nagulat si John. Wala siyang ideya kung paano natagpuan ni Jiang ang kanyang Instagram account. Dahil hindi na niya kayang tiisin pa,
Humingi siya ng tulong sa principal at ipinaliwanag na seryosong pinapakialaman ni Jiang ang kanyang pribadong buhay, pero ayaw ng principal na lumikha ng hidwaan. Sa halip, sinabihan siya nitong palitan na lang ang kanyang account o ay uninstall ang app. Dahil walang magawa, ginawa yon ni John. Kinabukasan, maingat siyang naghanda ng isang playroom para tulungan si Eugene na bumuo ng pakikipagkaibigan sa ibang mga bata. Pero, sa gitna ng klase sa gym, nagkaroon ng alitan si Ogden sa isa pang estudyante. Pagkatapos, parehong ipinatawag ang mga magulang sa eskwelahan. Naniniwala ang isa pang magulang na ang mga away sa pagitan ng mga lalaki ay ganap na normal at maaaring ayusin sa pamamagitan ng simpleng paghingi ng tawad. Pero iginiit ni Jiyoung na ang kanyang anak ay nakaranas ng malubhang emosyonal na pinsala at hiniling na magbukas ang eskwelahan ng isang formal na imbestigasyon sa pambubuli. Dahan-dahan siyang binalaan ni Ji na kapag nagsimula na ang imbestigasyon, ang resulta ay maaaring hindi pabor kay Eugene. Sa halip na pahalagahan ang babala, isinisi ni Jiang ang lahat kay Jin. Inakusahan niya ito ng pagkabigo na protektahan ang kanyang anak. Para dagdagan ang pressure, kahit papaano ay nakuha niya ang pribadong numero ng telepono ni Ji-seon at sinimulang tawagan ito araw at gabi. Para lumala pa ang mga bagay, ang bullying committee ay nagkangklad na si Eugene ang talagang nang agresibo. Naging kumbinsido si Jiang na sadyang tinire ni John ang kanyang anak dahil sa paghihiganti. Sinabi pa niyang hindi karapat-dapat si John na maging guro. Maya-maya, ang asawa ni Jiang ay pumasok ng padubog sa eskwelahan at sapilitang kinuha si Yu-jyn. Sinubukan siyang pigilan ni Ji-seon, pero muntik na siyang ma-assault. Nang wala nang ibang malapitan, sa wakas ay humingi siya ng tulong sa ERPB, pero si Jiang ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi. Sa halip, nagsampa siya ng kaso laban kay John, na inaakusahan siyang sinasaktan ang mental health ng kanyang anak. Mula sa araw na yon, kailangan ni Jaein na bumisita sa estasyon ng pulis halos araw-araw para sa pagtatanong. Samantala, nagpakalat si Jiyoung ng mga tsismis online at pampublikong ibinahagi ang numero ng telepono ni Gian. Maraming magulang na naniniwala sa mga maling kwento ang nagsama-sama at hiniling na tanggalin siya ng eskwelahan. Matapos dumanas ng sunod-sunod na dagok, sa wakas ay nawala na ng lakas si John para magpatuloy. Nang malaman ng ERPB ang buong kwento, agad silang kumilos. Kinuha ni Hwajin ang klase ni Jian at naging bagong homeroom teacher ni Eugene. Nagpasya siyang harapin si Jiang sa parehong paraan ng pagtrato nito kay Ji-seon. Patuloy niya itong tinatawagan ng paulit-ulit na nagtatanong kung paano niya dapat alagaan si Eugene. Tumawag pa siya ng hating gabi na hindi siya binigyan ng anumang kapayapaan. Sa galit, pumasok si Jiang ng padabog sa silid-aralan at hiniling na tigilan na ni Hwajin ang palagiang pagtawag. Pero tumanggi si Hwajin na tumigil. Dinalaw pa niya ang pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa, pampublikong lumuhad para humingi ng tawad, at sinadyang ilagay ito sa isang nakakahiyang sitwasyon. Umuwi ang asawa ni Jiyoung ng galit na galit at inakusahan siya ng paggawa sa kanilang pamilya bilang isang gulo. Kinabukasan, pumasok si Jiang ng padabog sa opisina ng principal at nagsampa ng reklamo laban kay Hwajin. Pero, kalmado siyang sinabihan ng principal na sundin ang tamang proseso kung siya ay may problema. Sa galit, agad na kinuha ni Jiang ang kanyang anak at umalis. Pagkatapos ay sinubukan niyang rallyhin ang ibang mga magulang laban kay Hwajin, pero si Hwajin ang unang kumilos. Sa harap ng lahat, inihayag niyang na i-report na niya si Jiyoung para sa pinaghihinalaang child abuse. Sa huli, personal niyang nasaksihan ang marahas nitong pagkaladkad kay Eugene palayo sa eskwelahan. Samantala, maraming negatibong post tungkol kay Jiang ang nagsimulang lumitaw online. Dahil tuluyan ng nawala ng kontrol, naniniwala siyang si Jian ang nasa likod ng lahat. Sinundan niya ito hanggang sa eskwelahan para lang pigilan siya ni Hwajin. Sinubukan niyang ipaintindi sa kanya kung ano ang kanyang nagawang mali. Pero pinipilit pa rin ni Jiang na lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang anak. Sa halip na makipagtalo, dinala siya ni Hyujin sa playroom. Iyon pala, lihim na ginamit ni Eugene ang telepono ng kanyang ina para tawagan si Jin. Miss na miss niya ito at gusto niyang humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang ina. Sa sandaling yun, sa wakas ay natanto ni Jiang na ang taong pinakamasakit niya sa lahat ay ang kanyang sariling anak. Hindi nagtagal, kinasuhan ng mga prosecutor si Jiang ng coercion, stalking, at intimidation.
Sa wakas, hinarap niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon habang si Jessen ay sa wakas ay nakabalik na sa isang normal na buhay. Matapos isara ang kaso, nagdaos si Gangok ng isang press conference. Yumuko siya ng malalim at nag-alok ng isang taos-pusong paghingi ng tawad sa mga gurong nagwakas ng kanilang sariling buhay dahil sa mga paglabag sa karapatan ng guro at sa mga kasalukuyang nagdurusa. Nang gabing yun, isang grupo ng mga nasa middle school ang nagnakaw ng kotse at nagdala ng isang walang malay na babae kasama nila. Si Huajin at ang kanyang team ay nagkataong nasa malapit at agad na kumilos para pigilan sila. Sa halip, buong lakas na tinapakan ng mga estudyante ang gas at mabilis na umalis. Walang ingat silang nagmaneho sa mga kalsada, naglunsad ng mga paputok sa sasakyan ni Huajin at sumugod pa sa mga mataong lugar. Sa kabutihang palad, si Han Rim ay humakbang sa tamang oras at napigilan ang isang malaking sakuna. Pagkatapos, dinala ang mga estudyante sa estasyon ng pulis. Ngunit wala silang ipinakitang pagsisisi. Dahil sila ay wala pang 14 na taong gulang, alam nilang hindi sila maaaring papanagutin sa krimen. Magiliw na tinanong ni Henry ang nasaktang babae, si Yanjin, kung ano ang nangyari, pero tumanggi siyang magsalita. Pagkatapos palayain, hindi tumigil doon ang mga estudyante. Sinira pa nila ang kotse ni Huajin. Ito ang tuluyang nagtulak kay Gang Sik sa sukdulan. Agad niyang inutusan ng team na magsimula ng isang bagong operasyon. Kinabukasan, dumating si Huajin sa eskwelahan para imbestigahan ang 4 na batang lalaking sangkot. Sa ibang lugar, sinubukan ni Hanrim na mang-alap ng impormasyon mula sa ibang mga estudyante, pero kakaiba, walang sino man ang may lakas ng loob na kilalanin ang mga bully. Sa sandaling yun, nagmamadaling pumasok si Ganday na may dalang agarang balita. Nawawala si Yunjin. Agad nilang sinuri ang social media accounts ng batang lalaki at mabilis na nakahanap ng clue. Sa oras na makarating sila doon, si Yanjin ay ikinulong sa loob ng isang locker at puno ng mga injury. Matapos siyang kumalma ng kaunti, muli siyang tinanong ni Hanrim kung ano ang nangyari. Si Yunjin ay nanatiling tahimik at mahigpit na niyakap ang kanyang backpack. Agad na nakaramdam si Hanrim ng isang bagay na kainahinala. Kinuha niya ang backpack at natagpuan ang isang bag ng puting pills sa loob. Nang matanto na hindi na niya may tatago pa ang sikreto, sa wakas ay ikinwento ni Yunjin ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat sa unang araw ng eskwelahan. Pinuri ng mga babae ang kanyang itsura at sinabihan siyang kapag pamayat pa siya ng kaunti, maaari siyang maging isang K-pop idol. Sa kagustuhang magmukhang mas payat, sinimulan ni Yunjin na gutuman ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, isang manggugulo na nagngangalang Jiyong ang nag-alok sa kanya ng ilang puting pills. Sinasabi niyang ginagamit ito ng mga K-pop star para pamayat. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Yanjin ang pills. Sa kanyang pagkagulat, mabilis siyang nagsimulang pamayat. Mula sa araw na yon, patuloy siyang humingi ng mas marami pa kay Jiyong. Pero sinimulan siyang singilin ni Jiyong ng pera para sa pills. Habang lumalaki ang kanyang dependensya, ang presyo ay patuloy na tumataas hanggang sa hindi na niya ito kayang bilhin. Kaya nagsimulang mag-run ng errand si Yanjin para kay Jiyong kapalit ng mas maraming pills. Nang makita ang ibang mga estudyante na napaparusahan dahil sa pagkabigo sa kanilang mga gawain, siya ay natakot at nagpas siyang gusto ng umalis. Pero tinapakan ni Jiyong ang pills at pinagbantaan siyang huwag umalis. Desperado para sa tulong, isinumbong ni Yanjin ang lahat sa pulis. Naniniwala siyang sa wakas ay tapos na ang kanyang bangungot. Sa halip, basta na lamang binalaan ng pulis ang mga lalaki at pinalaya sila. Maya-maya, si Yanjin ay muling binugbog at ikinulong sa loob ng isang storage locker. Matapos marinig ang buong kwento, pumasok si Hanrim ng padabog sa meeting room. Galit at handang harapin ang mga lalaki mismo. Pero patuloy siyang pinukaw ni Jiang. Mayabang niyang pinaalalahanan ng lahat na sila ay wala pang 14 at hindi makakatanggap ng malubhang kriminal na parusa. Pagkatapos ng klase, isa sa mga lalaki ang biglang hinabol ng isang mabangis na aso. Sa takot, tumalon siya sa kotse ni Huajin para magtago. Sa parehong oras, nagawa ni Ganday na maakit ang 2 pang lalaki papasok sa sasakyan. Tanging si Jiyong lamang ang nakatakas at nagtago sa loob ng isang boxing gym. Sa kasamaang palad para sa kanya, lahat ng fighters doon ay mga kaibigan ni Hanrim. Nang lahat ng 4 na lalaki ay nahuli,
ipinadala sila ni Hyun sa isang juvenile detention center para sa rehabilitasyon. Si Ji-young ay nahirapang umangkop sa malupit na kapaligiran at patuloy na humihiling na palayain. Inis sa lahat ng ingay, pinabagsak ni Hanrim silang apat sa ilang galaw pa lamang. Ang kanilang bagong buhay ay nagsimula agad. Araw-araw, dapat silang gumising bago sumikat ang araw. Ang kanilang schedule ay puno ng trabaho, mga klase, at pisikal na pagsasanay. Higit pa rito, sila ay madalas na pinagbabantaan at tinatakot ng ibang mga bilanggo. Sa paglipas ng panahon, dahan-daang lumapit si Ji-young sa kanyang breaking point. Sa kalaunan, ibinuhos niya ang kanyang pagkabigo kay Kim, ang inmate foreman. Mabilis na humakbang si Hwa Jin at pinigilan siya. Binalaan niya si Jang na si Kim ay maaaring mukhang tahimik at hindi nakakasakit, pero siya ay talagang isang kilalang mamamatay tao. Mga taon na ang nakalipas, personal na pinatay ni Kim ang bawat bully na nagpahirap sa kanya ng maraming taon. Agad na natarante si Ji-young, takot na darating ang paghihiganti. Gaya ng inaasahan, lihim na nagtago si Kim ng isang kutsara at patuloy na naghahanap ng pagkakataon na lapitan siya. Sa kabutihang palad, nakialam ang mga gwardya sa oras at pinigilan siya. Kahit na ganoon, si Ji-young ay takot na nabasa niya ang kanyang sarili sa mismong lugar. Hindi nagtagal, inayos ni Gang ang pagbisita ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mga lalaki ay humagulgol sa luha at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano sama ang kanilang pagtrato sa kanila. Ang kanilang mga magulang ay galit na galit at nagbantang kakasuhan ng ERPB, pero agad na nagpakita si Hwa Jin ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga lalaki ay namamahagi ng droga at binubuli ang ibang mga estudyante sa mahabang panahon. Hinarap sa mga akusasyon, ang mga magulang ay nangatwiran na ang kanilang mga anak ay bata pa at walang alam. Sinabi rin nilang handa silang bayaran ang mga biktima ng pera. Si Gang ay galit na galit. Pinagalitan niya ang mga magulang sa pagkabigo na turuan ng tama ang kanilang mga anak at iginiit na dapat harapin ng mga lalaki ang kahihinatnan ng kanilang ginawa. Sa unang pagkakataon, tunay na natakot ang mga lalaki. Humagulgol sila sa luha at nagmakaawa para sa tawad. Malamig na pinaalalahanan sila ni Hwa Jin na ang pagpapatawad ay hindi nila desisyon na gawin. Ang mga biktima lamang ang may karapatang magpasya niyan. Sa sandaling yun, dahan-daang pumasok si Hyunjin sa silid. Matatag niyang sinabi na hinding-hindi niya sila patatawarin. Agad na inihayag ni Ji-young ang kanyang tunay na ugali at sinugod siya sa galit, pero pinabagsak siya ni Hanrim sa isang suntok lamang. Nang makita ito, agad na inutusan ni Gang-sik ang lahat ng apat na lalaki na ibalik sa juvenile detention, kung saan mananatili sila sa ilalim ng supervision at rehabilitasyon hanggang sa umabot sila sa hustong gulang. Maya-maya, iniabot ni Hwa Jin kay Kim ang isang bote ng cola at pinasalamatan siya para sa kanyang tulong. Iyon pala, si Kim ay nagkunwari lamang na mapanganib at marahas para turuan ang mga lalaki ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Habang sila ay nag-uusap, isang bilanggo ang biglang lumapit kay Jang at bumunot ng kutsilyo. Sa kabutihang palad, isa pang bilanggo ang humakbang at hinarang ang atake. Ang batang lalaking yun ay walang iba kundi si Gyu Chol, ang pumatay na pumaslang sa kasintahan ni Hwa Jin mga taon na ang nakalipas. Matapos makatanggap ng paggamot para sa kanyang sugat, lumuhad si Gol sa harap ni Hwa Jin at humagulgol sa luha. Sinabi niyang ginugugol niya ang bawat araw na may pagkakasala at pagsisisi. Pero si Hwa Jin ay walang sinabi at basta na lamang lumayo. Sa sandaling umalis siya, huminto si Gael sa pag-iyak at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Maya-maya, si Gang-sik at ang team ay nagdaos ng isang pagpupulong para talakayin ang lumalaking problema ng droga at pagsusugal sa mga eskwelahan. Sa gitna ng pagpupulong, isang desperadong ama ang biglang pumasok sa opisina at nagmakaawa sa kanila na iligtas ang kanyang anak. Ang kwento ay tumalon pabalik ng 6 na buwan. Isang araw, nakatanggap ang lalaki ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hiniling ng tumawag na bayaran niya ang isang napakalaking utang na inutang ng kanyang anak, si Jae-yoon. Nang harapin ng kanyang mga magulang, inamin ni Jae-yoon na nagsimula lamang siyang maglaro ng isang mobile game. Nang hindi niya namamalayan, nagkautang siya ng 85 milyong won. Ang kanyang mga magulang ay nagulat. Gayunpaman, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mabayaran ang utang. Naniniwala silang ang karanasan ay sa wakas ay magtuturo sa kanya ng leksyon.
Pero hindi nagtagal, bumalik siya sa pagsusugal at nauwi sa pagkakautang ng mas malaking pera. Lalong lumala ang mga bagay nang magpakita ang mga debt collector sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama. Nang walang ibang pagpipilian, nag-quit ang kanyang ama sa kanyang trabaho at nagplanong gamitin ang kanyang redundancy payment para bayaran ang utang. Pagkatapos, desperado siyang humingi ng tulong mula sa bawat posibleng mapagkukunan, pero walang natagpuan. Pagkatapos isang araw, si Jae-yoon ay nag-iwan lamang ng isang text message bago tuluyang nawala. Matapos marinig ang kwento, agad na ipinadala ni Gangok si Gund ng undercover para mag-imbestiga. Sa isang break sa pagitan ng mga klase, nagulat si Gunday na matuklasang maraming estudyante ang nahuhumaling sa parehong laro ng pagsusugal. Isang estudyanteng nagngangalang Siyang Bin ang lumapit sa kanya at tinulungan pa siyang magrehistro ng isang account. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni Gunday, pero hindi nagtagal, siya mismo ay nalulong. Sa isang gabi lamang, natalo siya ng 1,000,000 won. Nang makita ito, agad na ibinahagi ni Siyang Bin ang kanyang tinatawag na winning strategy. Ayon sa kanya, sa tuwing matatalo ka, doblehin mo lang ang iyong taya. Basta manalo ka ng isang beses, mababawi mo ang lahat ng iyong nakaraang pagkatalo. Napaniwala sa ideya, agad na kumuha si Gunday ng pautang para sa 1,000,000 won. Hindi nagtagal, ang perang iyon ay nawala rin. Maya-maya, ang mga debt collector ay nagsimulang tumawag ng walang tigil, na nagpapanggap na ina ni Gunday. Sinagot ni Hanrim ang tawag at galit na iginiit na walang paraan para mabayaran niya ang ganoong kalaking utang. Para panatilihing ligtas si Gunday, nagpasya si Hanrim na sunduin siya pagkatapos ng klase. Pero, ang pagkaing kalye ay sadyang nakakatukso. Hindi niya napigil ang bumaba ng kotse para bumili ng ilan. Nang muli siyang lumingon, wala na si Gunday. Ilang sandali bago yon, si Gunday ay dinukot ng isang grupo ng mga thug. Para maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis niyang inihagis ang kanyang telepono sa tabing daan. Ikinulong siya ng gang sa loob ng isang nakatagong silid at pinilit siyang magpadala ng mga game referral link sa mga partikular na numero ng telepono. Sinubukan ni Jenday na magpadala ng isang distress message nang biglang lumitaw si Jae-yoon at binalaan siya na ang lugar ay nasa ilalim ng surveillance. Pero ang kanyang mga aksyon ay mabilis na nagdulot sa kanya ng isang mabangis na pambubugbog. Kinabukasan, isang biglaang server failure ang naging sanhi ng pagsara ng buong operasyon. Humakbang pasulong si Gunday at sinabing alam niya kung paano ayusin ang mga computer. Hindi nagtagal, matagumpay niyang naayos ang sistema. Bilang gantimpala, binigyan siya ng isang maayos na pagkain. Samantala, nahuli ni Hanrim si Bin, na nagpo-promote ng laro ng pagsusugal. Pero hindi alam ni Bin kung nasaan ang kumpanya. Ang alam lang niya ay kung paano i-access ang platform. Napansin ni Hanum na ang isa sa mga banner ay kumikislap sa ibang frequency. Hindi nagtagal ay natanto niyang Morse code ito. Iyon pala, habang inaayos ang mga computer, lihim na itinago ni Gunday ang kanyang lokasyon sa banner. Matapos matukoy ang lokasyon, agad na naglunsad ng isang rescue operation sina Hwa Jin at Hanrim. Ang mga miyembro ng gang ay walang laban sa kanila at mabilis na pinabagsak. Matapos kumpirmahing ligtas si Gunday, nanatili si Hanrim para tulungan ang ibang mga biktima. Samantala, hinabol ni Hwa Jin ang leader ng gang, pero 3 thug na armado ng mga kutsilyo ang sumubok na pigilan siya. Kahit na ganoon, wala silang laban sa kanya. Hindi nagtagal, natuklasan ni Hwa Jin ang isang nakatagong daanan at nahuli ang leader ng gang. Sa halip na tapusin siya agad, hinamon niya ito sa isang laro ng rock paper scissors. Kung matalo siya, siya ay mapaparusahan. Pero mabilis na natanto ng leader na siya ay nakatakdang matalo. Sa huli, yun din ang parehong trick na ginagamit niya sa mga estudyanteng yun. Dahil sa kanya, maraming estudyante ang nalulong sa pagsusugal at ang kanilang buhay ay ganap na nawasak. Ngayon ay sa wakas ay binabayaran na niya ang presyo para sa lahat ng kanyang ginawa. Kahit na sina Jae-yoon at Bin ay mga biktima ng scam, ang kanilang mga magulang ang nagbayad ng pinakamataas na presyo. Nawala sa kanila ang lahat ng kanilang naipon at napilitang dumanas ng kahihiyan. Sa dahilang yon, inutusan ni Hwa Jin ang 2 lalaki na bayaran ng pera sa pamamagitan ng part-time na trabaho. Para masiguradong hindi na sila babalik sa pagsusugal. Kumpiskado rin niya ang kanilang mga telepono.
Maya-maya, sinimulan ng ERPB na magsagawa ng mga urine test sa mga eskwelahan para suriin ang paggamit ng ilegal na substansya sa mga estudyante. Pero, isang prestihiyosong high school ang tumangging makipagtulungan, na nangangatwiran na ang lahat ng estudyante nito ay abala sa paghahanda para sa kanilang final exams. Habang binibisita ang eskwelahan, nasaksihan ni Hua Jin at ng kanyang team ang isang estudyanteng nagngangalang Hyen Min na biglang bumagsak. Agad nila siyang dinala sa infirmary. Nang dumating ang ina ni Hyen Min, hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang kondisyon. Sa halip, mabilis siyang kumuha ng isang hugis pusong pil at pinainom ito sa kanya para makabalik siya sa pagsusulit. Matapos ang pagsusulit, pinigilan ni Hua Jin at ng iba pa ang mga estudyante at inihayag na ang lahat ay dapat sumailalim sa drug testing. Mahigpit na tumutol ang mga magulang. Iginiit nilang ang bawat minuto ng oras ng kanilang mga anak ay dapat nakalaan sa pag-aaral. Bilang tugon, nagbigay si Hua Jin ng isang ultimatum. Kung tatanggi ang mga estudyante na kumuha ng pagsusulit bukas, mawawalan sila ng eligibility na kumuha ng college entrance exam. Sa ilalim ng matinding pressure, sa wakas ay pumayag ang mga magulang. Habang naghihintay ang lahat para sa resulta ng pagsusulit, ang mga marka ng final exam ay inilabas. Dahil siya ay bumagsak sa panahon ng pagsusulit, si Hyen Min ay hindi maganda ang naging performance. Ang kanyang ina ay agad na nawala ng pasensya. Sinisi niya ito sa hindi pag-inom ng kanyang pil sa oras at inakusahan siya ng pagsasayang ng mga taon ng pagsusumikap. Ang kwento ay bumalik 6 na taon. Salamat sa kanyang mahusay na mga marka, si Hyen Min ay lumipat sa nangungunang high school sa Seoul. Hinarap sa matinding kompetisyon, sinimulang ipataw ng kanyang ina ang mahigpit na mga patakaran sa kanya. Inalis pa niya ang pinto ng kanyang kwarto para mabantayan niya ito sa buong magdamag. Mahigpit niyang nilimitahan ang kanyang mga pagkain, na sinasabing ang pagkain ng masyadong marami ay nagpapaantok sa kanya. Sa parehong oras, patuloy niyang binobola ang ibang mga magulang sa pag-asang malaman ang tungkol sa pinakamahusay na mga programa sa pagtuturo. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, ang mga marka ni Hyen Min ay nabigo pa ring maabot ang kanyang mga inaasahan. Kaya, sinuhulan niya ang isang kinatawan ng Parent Association at tinanong kung ano ang kanyang ginagawang mali. Inirekomenda ng babae ang isang espesyal na gamot na nakakapagpabuti raw ng konsentrasyon at memorya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumana ito, pero hindi yun sapat. Nagpatuloy siyang maghanap online ng mas malalakas na gamot at sa kalaunan ay nakahanap ng isa. Sa tulong ng mga gamot, sa wakas ay umangat si Hyen Min sa tuktok ng kanyang klase. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magkaroon ng mga hallucination at ang kanyang katawan ay natakpan ng mga pasa. Pabalik sa kasalukuyan, dumating ang resulta ng pagsusulit ni Hyen Min. Ipinapakita ng ulat na ang ilang mga antas sa kanyang katawan ay nasa mapanganib na kataasan. Kung siya ay patuloy na iinom ng pills, maaari nitong ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Hanam sa tamang oras at napigilan ang isang trahedya na mangyari. Pagkatapos, si Hyen Min ay agad na dinala sa ospital para sa paggamot. Kahit na ganoon, ang kanyang ina ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Para sa kanya, ang pagpasok sa isang prestihiyosong unibersidad ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng kanyang anak. Iginigiit niyang iuwi ito para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito, tumigil si Hua Jin sa pangangatwiran sa kanya. Sa halip, pinilit niya itong mamuhay sa ilalim ng eksaktong parehong schedule at dieta na ipinataw niya kay Hyen Min. Hindi nagtagal bago siya tuluyang bumigay sa ilalim ng pressure. Samantala, si Hyen Min ay nakipaglaban sa mga side effect ng gamot at sa kalaunan ay nalampasan ang mga ito. Maya-maya, sa wakas ay inihayag niya ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang uminom ng mga gamot ay hindi para makakuha ng mas magandang marka. Ito ay para mabuhay. Tuwing pakiramdam niya ay malapit na siyang masira sa pag-iisip, ang mga gamot ang tanging bagay na nagpapamanhid ng sakit. Sa suporta at gabay ng mga inspector, ang mental na kondisyon ni Hyen Min ay unti-unting nagsimulang bumuti. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay pinayagan ni Hua Jin ang kanyang ina na bisitahin siya sa ospital. Pero, hindi pa rin siya nagbabago. Ang una niyang tinanong ay tungkol sa kanyang pag-aaral. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natagpuan ni Hyen Min ang lakas ng loob na sabihin ang kanyang saloobin.
Plano niyang isuko ang college entrance exam ngayong taon at gugulin ang oras sa pagtuklas kung ano ang tunay niyang gustong gawin sa kanyang buhay. Umaasa rin siyang mabitawan na niya ang kanyang obsesyon at magsimulang mabuhay para sa kanyang sarili. Sa ibang lugar, habang nagsasaayos ng mga kumpiskadong gamot, natuklasan ni Huajin ang isang hugis paru-parong pill. Sa sandaling makita niya ito, natigilan siya. Naalala niyang nakita ang eksaktong parehong pill na nabanggit sa diary ng kanyang kasintahan. Ang hindi namamalayan ng sinuman ay ang tunay na mastermind sa likod ng buong operasyon ng droga ay si Gyu Chul. Ang parehong estudyanteng pumaslang sa kanyang guro mga taon na ang nakalipas. Para ibagsak ang ERPB, lihim na nakipagsanib puwersa si Gyu Chul kay Kongresistang Huang. Hindi nagtagal, siya ay pinagkalooban ng parol at bumalik sa eskwelahan. Ang desisyon ay agad na nagpasimula ng mga protesta mula sa mga galit na magulang. Kahit na ganoon, ang ERPB ay hindi maaaring makialam. Sa legal na usapin, wala silang awtoridad na pigilan ang isang estudyanteng nagsasabing gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Pero, ang tunay na dahilan ni Gyu Chul sa pagbabalik sa eskwelahan ay para mas palawakin pa ang kanyang ilegal na negosyo. Kinabukasan, hindi inaasahang dinalaw ni Gyu Chul ang ERPB. Sa pagkakataong ito ay hindi siya narito para manggulo. Siya ay narito para mag-report ng isang kaso ng pambubuli. Ayon sa kanya, isang grupo ng mga estudyanteng pinamumunuan ni Jaiho ang matagal nang binubuli ang isang batang lalaking nagngangalang Shango. Agad na nagtungo si Huajin sa eskwelahan para mag-imbestiga. Pero maayos ang pakikisama ni Shango sa kanyang mga kaklase at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagiging binubuli. Pagkatapos ay tinanong ni Huajin kung siya ba ang tinatawag ng lahat na human wifi. Sa huli, siya ang laging unang naglalabas ng kanyang telepono at nagbabahagi ng kanyang hotspot sa ibang mga bata. Galit itong itinanggi ni Shango at patuloy na ipinagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Para makakalap ng mas maraming ebidensya, nagawa ni Gandai at Hanrim na kumuha ng sample ng boses mula kay Jaiho. Gamit ang voice cloning technology, nagpanggap silang siya at tinawagan si Shango. Sa loob ng ilang minuto, nalinlang nila ito sa pagbubunyag ng kanyang impormasyon sa account at mga password. Ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ni Jaiho at ng kanyang mga kaibigan ang mga account ni Shango para gumawa ng mga pagbili na nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Ginagamit din nila ang kanyang pagkakakilanlan para mag-post ng mga peking listahan sa mga second-hand marketplace at manloko ng mga tao ng kanilang pera. Sa kalaunan ay natuntun siya ng isang biktima at malupit siyang binugbog habang hinihiling ang pagbabayad. Desperado, humingi siya ng tulong. Pero tumanggi si G. Sa halip, ginamit niya ang account para magpadala ng malalaswang video sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kahit iginiit ni Shango na hindi niya ginawa ang alinman sa mga bagay na yon, walang naniniwala sa kanya. Habang patuloy na dumarating ang mas maraming bills sa kanyang tahanan, kahit ang kanyang sariling ina ay nagsimulang maghinala sa kanya. Nang nasa sukdulan na, sa wakas ay nagpasya si Shango na humingi ng tulong kay Huajin. Pero bago pa niya ito magawa, dumating ang sakuna. Si Jaiho ang unang nag-report kay Shango at inakusahan siya ng school violence. Sa hearing, ipinakita ni Jaiho ang kanyang sarili bilang ang biktima. Sinasabi niyang si Shango ay matagal nang nagbabanta at nangingikil sa kanya. Ang kanyang abogado ay nagsumite pa ng isang psychological evaluation na nagsasaad na si Jaiho ay nakaranas ng malubhang emosyonal na trauma. Desperadong sinubukan ni Shongo na ipagtanggol ang kanyang sarili, pero nang walang anumang ebidensya para suportahan ang kanyang kwento, siya sa huli ay binyansagang aggressor sa halip. Pagkatapos ng hearing, natagpuan ni Huajin si Shongo na nakaupong mag-isa at malumanay siyang inalo. Ang mga taon ng sakit at pagkabigo ay sa wakas ay bumuhos. Habang may luha sa kanyang mga mata, ipinaliwanag niya kung paano siya dahan-daang minanipula ni Jaiho, ginamit, at sa huli ay ipinagkanulo. Nakiramay si Huajin sa kanyang sitwasyon at nangakong tutulungan siya ng ERPB na makamit ang hustisya. Sa ibang lugar, nilapitan ni Hanam ang grupo ni Jaiho na nakabalat kayo bilang isang transfer student. Siya ay dumating ng ganap na handa. Hindi lamang siya nagdala ng ilang high-level gaming accounts, kundi nag-set up din siya ng isang router para bigyan sila ng mas mabilis na koneksyon sa internet.
Agad na nagpabeya ang mga lalaki at ibinigay ang kanilang mga telepono para makakonekta sila sa kanyang hotspot. Samantala, nagkaroon ng access si Ganday sa kanilang mga telepono at nagpadala ng mga hindi naangkop na link sa lahat ng nasa kanilang listahan ng mga contact. Pagkatapos ay nag-login siya sa gaming account ni Jaeho habang si Hanrim ay nag-post ng isang serye ng mga kommentong lumalabag sa patakaran. Bilang resulta, ang account ay naban ng 300 taon. Ginamit din ni Ganday ang kanyang account para maglagay ng hindi mabilang na online orders at ibinente pa ang kanyang motorsiklo. Mabilis na natanto ni Jaeho na si Hanem ang nasa likod ng lahat at pumasok ng padabog para harapin siya, pero walang kahirap-hirap siyang pinabagsak ni Hanrim sa lupa. Pagkatapos ay bigla siyang nagsimulang sumigaw para sa tulong at sinabing siya ay inatake. Agad na naglunsad ng isang investigasyon ang eskwelahan. Pagkatapos ay lumitaw si Hanrim sa harap ng lahat na nasa isang wheelchair. Nagpatuloy si Hwajin sa pagsasabing ang pambubuli ay nag-iwan sa kanya ng habambuhay na trauma at maging mga psikolohikal na issue. Si Jaeho ay lubos na natigilan. Iginigiit niyang siya ang tunay na biktima. Sa puntong yun, ibinaba ni Hanrim ang kanyang pagkukunwari. Direkta niyang sinabi sa kanya na gusto niyang maranasan ito ang eksaktong pinilit na dumanasan ni Shanggu. Sa huli, opisyal na inihayag ni Hwajin na ang lahat ng alegasyon na ginawa ni Jaeho laban kay Shongu ay walang basehan. Agad niyang inilagay si Shongu sa ilalim ng proteksyon ng ERPB. Sa wakas, nalinis ni Shongu ang kanyang pangalan. Niyakap niya ang kanyang ina at pareho silang humagulgol sa luha. Maya-maya ng araw na yun, nakipagkita si Jaeho kay Gyu Chol sa rooftop. Iyon pala, si Gyu Chol ang nasa likod ng lahat sa simula pa lamang. Una niyang nilapitan si Shanggu para makuha ang tiwala nito. Pagkatapos ay kinumbinsi niya si Jaeho na unang mag-file ng report at inirekomenda pa ang isang tiwaling abogado para asikasuhin ang kaso. Pero ang pagtulong kay Jaeho ay hindi kailanman naging tunay niyang layunin. Ang kanyang tunay na layunin ay sirain ang reputasyon ng ERPB. Para makamit ang layuning iyon, itinulak pa niya si Jaeho mula sa rooftop. Kinabukasan, dinalaw ni Gyu Chol si Kongresistang Huang at iniabot sa kanya ang isang voice recorder. Ang recording ay naglalaman ng galit na pagsisi ni Jaeho sa ERPB sa pagsira ng kanyang buhay. Doon lamang natanto ni Hang kung gaano talaga kapanganib si Gyu Chol. Pero sa puntong yon, siya ay masyado ng malalim ang pagkakasangkot para maka-atres. Nang walang ibang paraan, inilabas niya ang recording sa media. Hindi nagtagal, ang ERPB ay naging target ng buong bansa na pamumuna at galit ng publiko. Dahil ang insidente ay nangyari sa isang surveillance blind spot, walang kamerang nakakuha sa pumatay. Kahit na ganoon, alam na alam ni Hwajin kung sino ang may pananagutan. Nang harapin, lantarang inamin ni Gyu Chol na bumalik siya sa eskwelahan para magpatuloy sa pagbebenta ng droga. Kinutya pa niya sina Hwajin at Gai, na sinasabing sila ay tunay na perpektong pares dahil pareho silang mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao. Mga taon na ang nakalipas, si Gyu Chol ay malubhang nasugatan matapos ang isang alitan sa mga drug dealer. Maling naniwala si Gai na siya ay biktima ng school bullying at sinimulan siyang ihatid papunta at pauwi mula sa eskwelahan araw-araw. Isang araw, tumulong siya sa pag-aayos ng kanyang backpack at natuklasan ang isang malaking halaga ng droga na nakatago sa loob. Agad niyang kinumpiska ang lahat ng ito. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya pinatay ni Gyu Chol. Matapos malaman ang katotohanan, hindi na napigilan ni Hwajin ang kanyang galit at naglandas ng isang malakas na suntok kay Gyu Chol. Agad na nagpakabiktima si Gyu Chol, humagulgol sa luha, at nagmakaawa para sa tawad. Hindi nagtagal, inilabas ni Huang ang footage sa publiko at sinabing ang ERPB ay nilikha lamang para masiyahan ang personal na pagnanais ni Hwajin para sa paghihiganti. Habang patuloy na lumalaki ang galit ng publiko, si Gang Sik ay naiwan na walang pagpipilian. Inihayag niyang ang ERPB ay sususpindihin ang lahat ng mga tungkulin. Nang wala na ang kanyang pinakamalaking hadlang, mabilis na pinalawak ni Gyu Chol ang kanyang ilegal na negosyo. Gamit ang sneaker reselling bilang isang takip, hinayla pa niya si Zongo sa negosyo. Hindi nagtagal, ang droga ay kumalat sa mga eskwelahan na parang virus, na sinisira ang buhay ng hindi mabilang na mga estudyante. Lihim na sinubukan ni Donggo na kontakin si Hwajin para sa tulong, pero natuklasan ito ni Gyu Chol at binihag siya.
Samantala, si Mrs. Jung, na nagtatrabaho sa isang paaralang pambabae, ay nakatuklas ng mga kaina-hinalang pills, at agad na kinontak si Hua Jin. Iyon pala, si Gang Suk at ang kanyang team ay lihim na nangangalap ng ebidensya laban sa network ng droga ni Gyu Chul. Pagkatapos ay, naglabas siya ng isang video na humihingi ng tulong mula sa mga guro sa buong bansa. Ang mga guro ay nagsimulang maghanap sa kanilang mga eskwelahan at mangolekta ng mga kaina-hinalang pills. Sa parehong oras, si Hanrim at Gunday ay nag-undercover bilang mga estudyante at lihim na kinuha ang mga pills bilang ebidensya. Hindi nagtagal, si Gang ay nagdaos ng isang press conference. Pampubliko niyang kinilala si Gyu Chul bilang ang mastermind sa likod ng operasyon ng droga at inihayag na ang suspensyon ng ERPB ay opisyal ng inalis. Si Hua Jin at ang iba pa ay agad na nagmamadali sa eskwelahan para arestuhin si Gyu Chul, pero nauwi sa paglakad sa isang bitag. Katutubong pinrotektahan ni Hanrim si Gunday at nauwi sa paglanghap ng isang malaking halaga ng pulbos. Nang makita ang mga estudyanteng sinusubukang tumakas, tumalon siya sa bintana at nagawang pigilan ang dalawa sa kanila. Hindi nagtagal, ang gamot ay nagsimulang magkabisa. Si Hanam ay nagsimulang magdusa mula sa matinding mga hallucination. Sinabihan ni Hua Jin si Gyanday na manatili at alagaan siya habang siya ay nagpapatuloy sa paghabol kay Gyu Chul. Sa daan, isang grupo ng mga armadong estudyante ang sumubok na harangan ang kanyang landas. Wala ni isa sa kanila ang nagawang pigilan siya. Hindi nagtagal, naabutan ni Hua Jin si Gyu Chul. Ironic na nauwi sila sa mismong lugar kung saan pinaslang si Gon mga taon na ang nakalipas. Sinubukan ni Hua Jin sa isang huling pagkakataon na kumbinsihin siyang tumigil. Sa halip, biglang bumunot si Gyu Chul ng isang kutsilyo at sinaksak siya. Binalaan niya si Hua Jin na huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos o si Shonggu ay mamamatay. Sa ibaba, nasaksihan ni Hanrim ang lahat. Ang kanyang galit ay umapaw, pero ang gamot ay nakakaapekto pa rin sa kanya at halos hindi na siya makatayo. Sa desperasyon, bigla siyang hinalikan ni Gunday, na nagpabalik sa kanya sa ganap na kamalayan. Samantala, ang mga ilaw sa hallway ay biglang namatay. Ilang sandali pa, mabilis na pinabagsak ni Hanrim ang thug at matagumpay na nailigtas si Shanggu. Nang makita ang nangyari, sa wakas ay tumigil si Hua Jin sa pagpipigil at tinuruan si Gyu Chul ng isang malupit na leksyon. Ngunit, sa huling sandali, ibinaba niya ang kanyang kamao. Sa halip na maghiganti, pinili niyang parangalan ang mga hiling ni Gayon at bigyan ang lalaki ng isang huling pagkakataon. Sa sandaling yun, tila nakita niyang nakangiti si Gayon sa kanya. Pagkatapos, opisyal na pinaalis ni Gangsik si Gyu Chul sa eskwelahan at pinabalik siya sa bilangguan. Si Kongresistang Huang ay inaresto rin dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga krimen. Nang matapos na ang lahat, dinalaw ni Gangsik at ng team ang puntod ni Gayon. Tahimik silang nakatayo bilang pag-alaala sa lahat ng nagdusa dahil sa karahasan sa paaralan. Nangako rin silang patuloy na protektahan ang mga estudyante at lalaban para sa hustisya. Sa huling eksena, sina Gunday, Hanrim, at Hua Jin ay nagtungo sa isang bagong misyon. Sila ay magpapatuloy na lalabanan ng school bullying sa kanilang sariling paraan.